Wala na yung susi. Tinanggalan natin yung baterya, naka-andar pa rin. May unit tayo. Kia Picanto to. Ang problema dito, ayaw na mamatay yung engine kahit naka-off na. Yan, tingnan natin. Walang susi. Yan, so naka-blink siya lahat. Yan. So may RPM pa rin siya. Yan, so ito yung isusolve natin. Naka-andar pa rin kahit naka-off na yung susi natin. Yan, so ito yung susi niya. Naka-andar pa rin siya. Tanggalan natin ang baterya. Yan, so naka-off na yung ignition natin. Wala na yung susi. Tinanggalan natin yung baterya, naka-andar pa rin. Tapos tanggalan natin ang yan, so tinanggalan natin yung socket. So ngayon ang gagawin lang natin para mamatay yung engine, dito na lang tayo sa injector kasi wala na talaga tayong ibang magagawa kasi automatic din yung transmission natin. Wala tayong pangkambyada para lang mamatay kasi automatic. So dito na lang tayo. Oops. Yun, so namatay na. Ayaw nang mamatay yung engine. Kaya tinanggal na lang natin to para mamatay lang. Nabahaan ba? Oo, nabahaan. Namatay na. Hindi na mapalong. Naghimala na siya. Yan. So, tanggalan natin to. Natin yung mga sakit na nadumi-dumi pa dahil sa baha din to. Yun, so doon naman tayo sa engine na ayaw mamatay. Ay dito tayo. Nandito lang yung dahilan bakit ayaw mamatay yung engine. Ito kasi yung parang relay niya, so nandito na lahat sa loob. Yan, so buksan mo natin dito. Yan, ito yung dahilan bakit ayaw na mamatay ng engine kasi nabasa siya, naabot ng baha. Lilinisan natin to, tapos gawin natin yung dapat nating gawin, kung ano yung kaya nating gawin para maisalba natin ang parts na ito kasi medyo mahal to. So ito yung problema ng Kia Picanto, lalo na sa hazard. Pinaka-common to na problema sa mga Picanto, yung nawawala yung hazard nila. So sa mga nawawala ng ganon, minsan ay nahihirapan talaga yung mga electrician kung paano ayusin. Kawawa yung mga may-ari kasi kahit saan-saan na lang sila mapunta, kahit saan sila nagpapaayos, hindi talaga nasusolusyonan yung problema nila. Pakita natin kung saan ba yung relay ng hazard dito para may idea naman yung mga may-ari kung saan ba dapat galawin. Pero ito, hindi ito basta-basta ginagalaw ng kung sino-sino lang ng mga electrician. So ang dapat gumalaw dito, yun lang talagang may experience na. So yan, pakita natin. So yan, kita natin nakalagay hazard. So dito, ibig sabihin ito yon. So kapag nagka-problema dito, ay yun na yung mangyayari. Pagka nasira to o ano pang posible na maging problema, ay nawawala na yung hazard natin. Kadalasan dito sa amin, para maisalba namin tong buong parts na to, kasi yung hazard lang naman yung problema.
So gumawa na kami ng ibang paraan na hindi na ito yung ginagamit namin. May ginagawa kami dito na ibang paraan para maging okay yung hazard natin at signal. Yan, so natanggalan natin yung mga fuse. Yan, so ito yung hitsura niya sa loob. Yan, so mahirap to galawin, mahirap to i-repair. Yan, kasi ganyan siya ka. Yun. Kapag ni-repair to ninyo, so medyo mahal talaga siguro kung may nag-repair dito. Yung bayad ng repair kasi mahirap nga. Yan, kailangan mo pang biyakin to para makita mo yung pinakalikuran nitong relay natin. Kasi hindi naman natin pwede tanggalin tong relay na to kung hindi natin makikita yung pinakalikuran niya. Mahirap talaga to na i-repair. Kadalasan ang gagawin talaga para hindi na mahirapan ay palitan na lang to ng buo. Yan, so hindi natin masyadong alam yung price dito. Siguro kayo kung alam niyo, so mag-comment lang kayo para may alam tayo. Kami dito, ang ginawa lang namin kahit saan pa yung masira dito na relay, hindi na namin i-repair tong relay kung sira na. So gumagawa na lang kami ng ibang paraan. Ginawa lang namin ay gumawa na lang kami ng ibang relay palabas. Hinahanap lang namin yung mga connection dito, tapos binubuksan namin kasi iti-trace namin yung connection ng relay. Tapos pag nalaman na namin, so gagawa na kami ng ibang relay sa labas. So ganun lang yung ginagawa namin para masolusyonan namin kung ano man ang sira dito sa loob. Sa mga hindi gusto ng ganung paraan, so yun, napakadali lang. Bumili lang kayo ng ganito. Pero kung gusto nyo namang makasave, kasi gaya nga ng kadalasan na nangyayari, hazard lang yung problema. Kung gusto mong nang maayos yung hazard mo na gumastos ka ng halos 20,000, so nasa sayo na yun. Pero kung gusto mo naman na makatipid ng sobra, so yun lang. Saan lang naman yung hazard, kaya naman natin yung gawa ng paraan, so makakasave ka. So ngayon, ito may gagawin na kami dito, pero hindi ko na mai-video pa kasi medyo sikreto lang namin yung mga ganon. Hindi rin naman ninyo yun matutunan kasi medyo mahirap. So yun lang, kita ko lang sa inyo kung ano yung ginagalaw namin. So yan, gagawin ko muna. Yan, so tapos na, na-repair natin. So yung problema ay yan, nakita natin yung dito banda may nasunog doon sa loob. Yan, so nakikita natin itong maitim. So yung nasunog, siya yung dahilan. Pero ngayon ay okay na, di masyadong makita dito. Kita lang natin yung nangingitim. So yan lang yung ginawa namin ng paraan. So ngayon okay na. So install na natin. Kaya balik mo. Okay na ba yan? Yan, so tapos na nating mabalik lahat. So may na natin ibalik para itis muna natin kung okay na ba. Andarin natin. So yung problema dito, yung ignition niya ay ayaw ma-off at naka-blink siya. So yan, andar na natin. So naka-andar na. Try nating off. Yan, so okay na. Off natin. Yan, tapos na nating maibalik lahat. Okay na, ready for road test na tayo. Patayin natin kung namamatay na ba yung ignition natin. Yon, so pagka off natin ay namamatay na yung engine. Hindi na tulad nung dati na hindi siya namamatay kahit tinanggal natin yung susi. Yan. Yon. Okay.
Yun. Good. Solve na. Ganun lang kabisik yung ginawa natin.